Okay, part 2 ng FRV processing. Para hindi rin kayo masyadong mahirapan, type nyo lang FRV Germany and then ito yung hanapin nyo na link under sa manila.diplo.de. Pag pinindot nyo yung link na yon, mas mabilis nyong makikita kung ano yung mga list of requirements na kailangan para dun sa application ng FRV. Para sa akin, I would highly suggest na asikasuhin nyo na muna yung kailangan na requirements bago kayo mag-book ng appointment doon sa German Embassy in Manila. Ang kailangan nila doon ay isang set na puro original and then another set na mga photocopy naman. Sa case ko, bago ako nag-set ng appointment sa German Embassy, hinintay ko muna lumabas yung results ko dun sa A1 language exam. Nung lumabas na yung results ng exam ko, dun ako nag-book ng appointment dun sa German Embassy. Medyo mahirap tantsahin yung pag-book ng appointment dun kasi kapag nandun ka na sa appointment page, ang earliest schedule nila is parang ano pa, in 2 months pa. Ganun siya katagal. Sa case ko, lumabas ang results ko ng A1 nung first week of June, tapos pumunta na ako kagad sa German Embassy na website para mag-set ng appointment. Nung pagkita ko dun sa available slot nila, ang earliest nila is September 2. Kailan ako nag-check? First week of June. Tapos September 2 ang earliest nila. Guys, ganun katagal. Pero ang maganda naman dun sa page na yon, nakalagay naman na pwede mong i-check yung page na yon from time to time kung magkakaroon man ng available slot na mas early pa dun sa September. After ma-confirm yung appointment ko, hinayaan ko muna for 2 days ganyan. And then bumalik ako ulit sa page and nakita ko merong nag-open ng slot ng August 2. Siyempre, minadali ko talaga yung pagkuha dun sa appointment na yun ng August 2 kasi at least 1 month early siya. Kesa dun sa set na appointment kung talagang original. Pero be careful lang kasi kailangan mo munang i-cancel yung first booking mo para mabook mo ulit yung new schedule na gusto mo. At dahil doon, nakuha ko yung August 2 na appointment sa German Embassy. So from June and July, lahat ng requirements kinumpleto ko talaga. Double checking, triple checking, pati mga pictures na kailangan. Well, okay lang kasi at least meron akong 2 months para mag-prepare. Another reminder para sa mga kinasal abroad. Maliban pa dun sa PSA na marriage certificate, kailangan nyo rin ipasa yung marriage certificate na nakuha nyo dun sa bansa kung saan kayo kinasal. At kailangan naka-apostille ito. Although wala siya doon sa checklist, kailangan po ng embassy itong document na to. So, 1 original and 1 photocopy. Ngayong nakumpleto mo na lahat ng mga requirements based dun sa checklist ng FRV application, pwede ka nang pumunta dun sa appointment mo. Ang next naman na ipopost ko about sa experience ko pagdating ko na dun sa German Embassy.